Napupunta yun. Anyway, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga kulokoy, mga ulupong sa lipunan. Nako. Nakita nyo ba yung video na yun? Ako si Trillanes, si Boy walk out. Alam nyo ba, hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung sagot niya doon sa tanong ni ni Enrile. Yung tanong ni Enrile, hindi pa natin alam kung ano yung sagot ni Trillanes. Diba? At meron pa siyang panibagong sinasabi ngayon kay Senator Bongo. Ewan ko ba sa tao na to. Anyway, bago natin umpisahan yan, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng aking videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking Facebook page. Kung may time kayo, pakisubscribe na rin at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at doon sa hindi pa, ano pang hinihintay ninyo? Anyway, unahin natin pag-usapan itong si Senator Marcoleta ayaw nang pabalikin sa Blue Ribbon. Bakit? Bakit ayaw? Kasi sinasabi ni Soto na ulit si Lacson na naman ang gusto niyang bumalik. Putsay na, nag-resign na, papabalikin niyo pa. Hindi ko alam sa katarantaduhan o anong kagaguhan ang nangyayari dito sa Senate. Alam niyo, simula nung si Soto ang humawak nitong Senate, pagiging Senate President, ang gulo-gulo na, no? Parang wala nang direksyon yung nangyayari dito sa Senado. Unlike nung panahon ni Chis Escudero, talagang straight to the point. Talagang dire-diretso. Wala nakakapanggulo dyan. Ngayon, ang gulo-gulo na. Biglang nag-resign, biglang nalaman natin na may naba-ad trip sa kanya. Relaxo dahil sinasabi niya lahat naman ng senador dito may insertion. O tapos, eto na naman, papabalikin na naman ni Soto. Bakit hindi na lang si pwede nyo namang ilagay dyan si masasabi natin si Pia Cayetano o katropa nyo naman yan, di ba? Kasama yan sa nung tumakbo kayo ng eleksyon, okay naman yan, abogado pa yan. O kahit hindi na si Senator Marcoleta, pero wag naman si Tulfo. Maglagay naman kayo ng abogadong ng abogadong mag-iimbestiga dyan. O magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Wag naman yung kung sino-sino lang, nako. Hindi naman sinasabi natin na kung sino-sino lang si Lacson at si Tulfo. Hindi. Pero mas maganda talaga ang mag-imbestiga dyan, yung abogado, di ba? Kasi yung mga abogado meron niyang investigative instinct. At maalam sa batas. So alam nila yung style nila kung ano yung gagawin nila. Pero bago tayo mag-umpisa dyan sa issue na yan, ito muna unahin natin. Nako. Ito, patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal, bawat lingkod ng bayan ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay ng sa kanila ng taong bayan. Okay? Sabi yan ni Bongbong Marcos. Ito naman ang sagot ni Attorney Rowena Guanzon. BBM, hanggat hindi mo binabayaran ang 203 billion na utang mong estate tax sa Republika ng Pilipinas, walang maniniwala sa'yo. Magnanakaw ka pa rin. Ang laki naman pala, 203 billion. Ay, nako naman. So meron pala tayong meron pa pala tayong inihintay dito kay BBM na 203 billion. Kailan mo babayaran? Buta, parang nagkakalimutan na tayo. Meron pa kayong ill-gotten wealth. At sabi ng korte, ayan ay kailangan kunin sa inyo. Diba? Korte na mismo ang nagsabi niyan. Tapos may salita ka pa na patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan. Ba't di ko muna linisin mo yung sarili mong animal ka? O ito pa yung isang natin. Ayan ng hayop na yan. Classroom
built in 1 year. Noong panahon ni PRRD, 23,359. Samantalang si Marcos, si BBM 22. 22 classroom kada isang taon. O bakit? Bakit naging 22 yan? Kasi isipin nyo to. Imbis na yung Department of DepEd Secretary na si BP Sara, suniportahan niya sa mga gustong gawin ni BP Sara, sana may mapagmamalaki to si Marcos. Kasi nga, di ba, meron si BP Sara na gustong mangyari na mag-build tayo ng classroom, ayusin natin to para sa mga estudyante, renovation ng mga classroom, maggagawa ng, diba, kung hinayaan niya o masasabi niya nating hindi niya hinayaan na gurgurin yung vice president niya, sana meron siya pagmamalaki. Kahit naman alam natin na hindi siya yung gumawa nun. Wala, hinayaan niya lang na gano'n ang gawin nung sa vice president, tinrabaho ni Romualdez, kung ano nung pinagbibintang, pati yung confidential fund, pinapakilaman, na 125 million lamang. Samantalang 4 billion ang iyong confidential fund bilang presidente. So, hindi nyo ba na-inform yung amo ninyo na si BBM na ito ay paramihan? Hindi to pakuntian. Baka alam niya pakuntian to, ha? Pero mo 22 classroom, tarantado ang puta. Wala pa sa kalahati. Anak ng pato naman talaga presidente to. Si BP Sara na nga lang yung nag-iisang alas niya na para may maipagmalaki siya sa mga Pilipino pagdating sa edukasyon, ay putya na wala pa. Buti nga kahit papano na ilalagay niya yan si Secretary Vince Dizon, eh. 'Di ba? Kasi kung wala yan, wala talaga siya may pagmamalaki. Paano yan to, paramihan po yan ng classroom, hindi po pakuntian, Mr. President. Sige, play na natin tong video na to patungkol dito kay Soto na ibabalik nga itong si Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayaw talaga ibigay kay Marcoleta. Hanggat nandito to si Soto sa sa bilang SP, hanggat nandyan yan, hindi makakaubra yan si Marcoleta. Talaga namang pipigilan at pipigilan nila yan. Ako po. Panoorin natin to, mga pare. Mia, ano daw yung naging dahilan at pumayag muli si Senator Lacson na magbalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Pero mo pumayag. Ano daw? Tingnan natin, parang na ako dun, Magandang tanghali sa iyo, Aga. Clamor o panawagan ng tao, ito ang sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto. Kaya dahilan para muling pabalikin si Senator Pampilo Ping Lacson. Panawagan ng tao? Parang wala naman. Pakamot ulo ko. Wala, di ba? Wala naman Wala akong naririnig. Kahit bulong, walang panawagan ng tao na ipabalikin yun sa Blue Ribbon si Lacson. Si Marcoleta, oo. Diba? Si Marcoleta, sigaw ng taong bayan at nasa comment section nga madalas natin niya na dapat ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Diba? Kasi siya yung malapit na Biruin mo to, mga banateros, malapit nang kasi hinihingi niya na lang yung yung hinihiling ng Diskaya, yung sa Witness Protection Program para sa Diskaya, para makapagsabi na ng talagang wala ng harang o wala ng pag-iingat, talagang sasabihin na nila. Yun ang kailangan, hinihingi ng DOJ, ayaw bigay ng DOJ. Bakit? Kasi tropa nila si Remulla. O yun na lang ang hinihingi. Biruin mo, nung time na yon na pinangalanan na si
Romualdez at si Zaldico na yun nga ang talagang namumuno dyan o yung nagpapasimuno ng mga katarantaduhan na to, biglang pinalitan. Kinabukasan, wala na si Escudero, nasa ano na. Bigla nang tinanggal at si Soto nang pinalit. Tapos bilang syempre naman si Escudero ang nag-assign kay Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman, talagang mapapalitan din yan at pinalit si Lacson. Okay sana kung pinalit nyo dyan si Cayetano, si Alan Cayetano, di ba? Yung mga abogado ba? Ang pinalit nyo si Lacson, si Pinky. O tapos sasabihin nyo ngayon, nag-resign to si Lacson, no? Noong nakaraan, nag-resign. Tapos sasabihin nyo, gusto ng taong bayan na ibalik yan si Lacson. Wow, sino yung taong bayan na yan? Kayo lang yan dyan. Yang Blue Ribbon Committee Chair. Tiyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na patuloy ang buhay ng mga komite kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito, kinumpirma ni SP Tito Soto ang posibleng pagre-re-elect o pagbabalik kay Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Ayon kay Soto, ramdaman nila ng majority. Hindi, wag nang ganyan. Kumbaga kung gusto nyong talaga yung taong bayan maniwala sa mga pinagagawa nyong mga tarantado kayo. 'Di ba? Naglalaro kayo binapaikot-ikot nyo pa Alam na namin Kung gusto nyo talaga magtiwala, ganito na lang, magbotohan ulit diyan sa Senado. Sige, magbotohan ulit kung sino ang gusto nilang paupuin bilang hindi ko alam kung pwede si Marcoleta kasi nasa minority siya Ayun ang problema Hindi ko alam kung pwede yun So, magbotohan na lang ulit kung sino yung nandyan. Wala si Lacson. Nag-resign na nga yan Maging katatawanan na lang tayo dito Maging ng publiko na marami umanong naiwan na dapat ituloy ang senador sa komite. By November 10, we will ewan ko sa'yo. We will re-elect or ask Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, and he has agreed. Alam niyang kailangan. Ang kailangan namin dyan si Marcoleta, hindi yan si Lacson. Pwede? Senate President Soto, base naman sa naging huling pag-uusap nila ni Senator Ping Lacson, ay sumang-ayon aniya ito na muling pamunuan ng naturang komite. Samantala, nilinaw naman ni Soto na walang magiging issue sa kanyang liderato at stable aniya ang lahat sa Senado. Sa kabila ito ng napapaulat na pagbabawas sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc matapos madiin ng ilang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control anomaly. Kasi dapat ang iniimbestigahan talaga dyan yung pinangalanan ng Diskaya yung mga contractor di ba? Yan ang dapat na inuuna dyan. Hindi yung mga kung sino-sinong mga senador ang dinadawit ninyo. Bandang huli, senador na may problema. Hindi naman natin pinagtatanggol yung mga yan ikulong nyo yan kung meron talagang ginawa yung mga anomalya. Pero dapat unahin nyo yung mga pinangalanan. Lalo na sir, ano bang hinahabol natin ngayon? Putya, si Romualdez nasa ICI, naging state witness pa nga yata. Tapos hindi naman nasa sa publiko. Ano yun? Wala na? Ang ganda-ganda nung panahon ni Marcoleta dyan, ni Escudero Ang ganda-ganda nung panahon ng galawan ng Senado nun Putya, nung pumasok tong dalawang ulupong na to, wala na. Sayang di ba? Mahirap pag may mga hindi naman kayo nanalo Galaw kayo ng galaw, hindi naman kayo nanalo sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Everything is stable in the Senate. Hindi, wag ka. Meron kanya-kanya kami mga kaso, meron din kanya-kanya kami mga problema. So, wala kaming pakialam sa problema niyo. Ang problema namin, alam mo ang problema namin, ninanakaw yung pera ng taong bayan. Tapos kayo, papetiks-petiks lang kayo dyan. Ba?
Okay na eh. Okay na yung si Marcoleta eh. Putya, pumasok pa kayong dalawa kayong tanga eh. Ang ihina nyo eh. Ang ganda na eh. Ang ganda na ng takbo, na napapangalanan na yung dapat pangalanan, nababanggit na yung dapat mabanggit. Anak ng putya, biglang na natwist ang lahat. Ang ganda ng timing, no? Iba tumiming tong mga kumag na to. Yung malapit ng bulgar kung sino talaga yung tarantadong dyan. Bigla silang nawala. Pinalitan itong dalawan to. Sigaw ng taong bayan? Nakita nyo ba yung video ni Master Judea? Yung mga interview ng mga tropa nating banateros, yung mga nag-i-interview sa kalsada. Nakita nyo yung anong dapat na ihatol kay Romualdez? Guilty po talaga yan kasi yan ang namumuno sa Aware na yung mga Pilipino na nagnanakaw talaga kayo. Lalo ka na, Romualdez. Kasi ikaw ang namuno dyan eh. Imposible namang hindi mo alam yan. Tapos, gumawa yung presidente ng isang body na para mag-imbestiga sa mga anomalyang nangyayari dito sa flood control project. Pero, hindi siya sa publiko. Ano yun? Kaya nga natutuwa ang taong bayan at na-aware ang taong bayan dahil dito sa Blue Ribbon Committee, nakikita nila at napapanood nila yung mga nangyayari, mga investigasyon. Tapos biglang ginawa ng Pangulo yung ICI para lang para kunyari sikat siya. Para kunyari siya yung bida. Para kunyari siya yung walang ginagawang masama. Kasi gumawa siya ng body na mag-iimbestiga dun sa mga anomalya. Sa tingin nyo, iimbestigahan siya dun? Hindi. Sa tingin nyo, ililitisin yung pinsan niya? Malamang hindi. Kanino napupunta yung spotlight? Kanino? Kay Zaldico, di ba? Si Zaldico yung nadidiin sa katarantaduhan nilang tatlo. The leadership in the Senate issue is very far as the Kamaintindihan of events are concerned. Napakarami pang dapat asikasuhin. Sa ngayon, wala na munang hearing sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo bilang naunang itinilaga na acting chairman ng Blue Ribbon. Samantala, aga, inaasahan naman na iaanunsyo ang pagbabalik sa pamumuno ni Senator Ping Lacson kasabay ng muling pagbubukas ng plenary session sa Nobyembre. Dami niyong bakasyon, At yan muna ang update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Dami nilang bakasyon, Dami bakasyon ng Senado ngayon, anak ng hayop. So babalik na daw yan kay Lacson, anak ng putya, dahil daw may clamor daw at sigaw ng taong bayan na ibalik kay Lacson. Naniniwala kayo doon? Kayo ba naniniwala doon, mga banateros, mga pare? Kasi ako hindi eh. Kalokohan, oo. Kung si Marcoleta ang sigaw ng taong bayan na ibalik, medyo maniniwala pa tayo dyan dahil nga mismong tayo nakikita natin sa comment section ng mga videos natin at dyan sa Facebook. Gusto nila si Marcoleta na lang ulit. Kasi ang hina ni Lacson. Kaya lagi niyang yung pagbibinabanggit na kagaya nung binanggit na yung sa malapit sa Malacanang, yung sa may Aguado. Diba? Ano nga pangalan nito? Yung Marines na nag-testify, yung mali-maleta daw na naghahatid sila dyan sa may Aguado, sa malapit sa Malacanang. Sasabihin niya, binabanggit niya na dating bahay ni Romualdez. Biglang sino yung Michael Ma? Biglang gumano nabaraw. Nabaraw yung sasabihin ni Ay, naku. Yun na binaraw mo pa nasabihin na na hindi, yan, para yan sa Malacanang. Yung ito yung pangalawa nating news na itong si Trillanes, sinuhulan daw ni Senator Bongo. Totoo kaya ito?
Yun ang itsura ni Trillanes, parang ano na, yung stress na stress na. Ito kaya ito, sana ano mo to patunayan mo to Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para Ako? aregluhin, para hindi siya isama. So nakikipag-areglo daw si Senator Bongo, nagpapadala daw sa kanya ng kung ano-ano. Ang pera daw, hindi daw siya nabibili ng pera. So ito lang ang tanong ko sa iyo, sir. Anong ginawa mo sa China na pabalik-balik ka dun sa China tapos 15 times kang nakipagpulong o nakipag-meet dun sa mga ano nila? Sa mga dun sa ambassador natin dyan sa ano. Tapos hindi mo pinapaalam sa Senado na umaalis ka. Ano yun, sir? Anong ginawa mo doon? Ano yan eh? Matagal ng question yan sa ano namin sa buhay namin. Na hindi pa namin alam kung ano yung sagot hanggang ngayon. Baka pwede mong pakisagot muna yan bago kami maniwala sa mga sinasabi mo. Kasi nag-walk out ka na nga nun eh. O pati sino pa ba? Pati sila Ben Tulfo, dinadarag mo. Kala mo naman nakatulong ka sa bayan. O pati si Senator Peter Cayetano, di ba? Hindi kita papoporma. Napapanood nyo ba yon? May video ko niyan eh. Hindi kita papopormahin dito. Ano hindi papopormahin? Naalala niyo yung video na yon? Meron yan siyang video na yun eh. Yung sinasabi niya, hindi kita papopormahin. Hindi papopormahin. Matapang din yan si Cayetano. Hindi rin nagpapatalo yan. Ba't yan? Sino ka ba? Wala ka na itulong sa Senado eh. Oo, sabihin na natin naging co-author siya ng mga ilang batas. Pero co-author ka lang. Ano nagawa mong batas? Meron ba? Nakatulong ka ba sa mga Pilipino? Tapos ipinagmamalaki pa nila o sinasabi nung iba na yung tinutulong daw ni Senator Bongo, yung Malasakit Center daw na sinasabi ni Senator Bongo na kanya, tax daw ng taong bayan yan. Oo, tax ng taong bayan yan. Oo naman, ibinabalik lang sa atin. Pero siya ang gumawa ng batas na yan. Siya ang naging sponsor niyan. Siya ang nagpatupad niyan o siya ang nag-isip niyang batas na yan para yung tax ng Pilipino magamit sa magandang paraan. O, anong gusto nyo? Kasi may mga nagko-comment dyan ng mga tanga. Anong gusto nyo? Yung ninanakaw o yung binabalik sa inyo? Mamili kayo. Parang gusto nyo yata yung ninanakaw eh. Kasi nagagalit kayo doon sa taong nagbabalik ng mga tax natin. Diba? Na ginagamit sa tama. Nararamdaman natin. Anong gusto nyo? Yung ninanakaw? Ayan ang hirap sa inyo mga tanga eh. Mga panatiko kayo eh. Porkit ayaw nyo dun sa tao, ganyan na yung iisipin nyo. Eto, ayaw ko talaga dito kay Trillanes kasi tanga to. Ewan ko sa inyo, bakit nagugustuhan nyo to si Trillanes? Over kay Bongo, di ba? Sa pagtulong na lang, wala nang panama to eh. Tapos doon pa sa mga ginawa niyang batas na nararamdaman ngayon ng mga Pilipino at maraming nakikinabang. Hindi lang ikaw, hindi lang kayo, hindi lang tayo. Tayong Pilipino. Tamo, lahat na. One-stop shop. Lahat nandun sa Malasakit Center. Pag pumunta ka doon, hindi ka na pupunta kung saan-saan. O makakahingi ka na ng tulong. Isipin mo yun, mga tanga. Ito mga animal na to, hindi nag-iisip eh. Makabanat lang eh. Ayaw nyo kay Senator Bongo dahil kay Duterte. Pero namuliti ka ba yan tao na yan? Hindi nga namumuliti ka yan eh. Eto, si Trillanes. Ano may pagmamalaki nito? Yung pagiging aso niya. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Diba? Patunayan mo yan yung ha? Mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. Bakit?
Bakit ka hahalukayin? Sino ka ba? Wala ka naman silbi. Hindi ka naman threat eh. Hindi ka threat kasi isipin mo naman yun. Yung tanong, 6 years kang inalukay. Yung tanong nga ni Trillanes sa'yo, hindi mo pa masagot hanggang ngayon eh. Ay, Trillanes ni Enrile eh. Sorry. Oh. Yung tanong ni Enrile sa'yo na napakatagal na, hindi mo pa masagot. Nagwo-walk out ka lang lagi. Oh, bakit ka hahalukayin ng 6 years? Sino ka ba? Ikaw lang naman ang... ito yung senador na mahilig magsampa ng kaso kung kani-kanino. Kahit sa mga vloggers. Pare sila na yung Tiberos eh. Bagay, pare silang tanga. Parehas yan sila kung sino-sino kinakasuhan. Tapos photo ops. Hawak na papel na ganun. Ha? Ay lang yan. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Eh, ang ginawa na nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin. Yung pang-cancel lang ng Ikaw ang desperado, tanga ka kasi. Tumakbo ka ng lumapit ka kay Pangulong Duterte para tumakbo bilang Vice President niya, hindi ka pinayagan. Kaya yan, galit na galit ka hanggang ngayon. Saka paanong sinasabi mong corruption case? Kupal ka naman. Hindi naman corruption case ang problema sa'yo, kupal ka. Diba? Kupal ka eh. Ganito na lang. Kasi ang sinasabi nito, ang inaano nito ni Trillanes, parang gusto niyang mag-stop yung negosyo ng tatay ni Senator Bongo at yung kapatid niya. Gusto niya mag-stop dahil pumasok na si Senator Bongo sa politika. Hindi naman pwede yun. Nagninegosyo yung tao. Kasi ganito eh. Hindi pa yan nagtatrabaho. Kaya nga yung tatay ni Senator Bongo ang kilala ni ni Pangulong Duterte, 'di ba? Noon pa wala pa yan si Senator Bongo kay Pangulong Duterte, nagtatrabaho na o meron na yung construction company na yung pamilya nila. So, bakit mo aalisin o papahintuin yung construction company porkit yung isang anak mo nagtatrabaho lang sa kay Pangulong Duterte? Kahit sino hindi gagawin yun, tanga ka pala. Okay sana kung ang sinasabi, ayan ang sinasabi ni Trillanes okay. O kung ang sinasabi sana ni Trillanes, kung nasasangkot yung construction company sa mga masasabi natin na flood control, ghost project, wala naman siyang sinasabing ganun. Ayun lang ang hilig niya, yung kailangan mag-stop na. Kasi nga, senador na si Senator Bongo. Nagtatrabaho na siya sa presidente. Yan. Ganyan lang ang gusto niya. Pero yung sa mga maanumalyang ghost project, natatapos nga lahat ng, ng construction nila At maayos Maayos. I-search nyo. Pwede nyo naman i-search yan Wala namang problema Pero pansinin nyo mga banateros. Pagdating kay Senator Bongo, Senator Bato, kay Cayetano, o kung sino man, galit na galit siya o papel na papel yung mukha niya dyan. Baga lagi siyang nakikita. Pero pagdating sa flood control project ni Trillanes, diba? Pagdating sa mga kapalpakan ni Marcos Jr., pagdating sa kapalpakan ni Romualdez, ano ba sinabi ko? Trillanes po. Romualdez at dyan sa kapalpakan, dyan sa House of Representatives, wala siyang sinasabi. Napansin nyo? Lahat ng presidente, maliban kay alam ko, pati si Erap, pinano neto kung tama ba? Sa Erap. Basta kay Gloria, yan. Sa Pinoy, hindi. Tropa niya si Pinoy.
Pati kay Pangulong Duterte, yan ang pangunahing aso na tahol ng tahol. Pero pansinin nyo, sa panahon nito ni Marcos, tahimik siya. Sino ang pinupuntirya niya? Yung Duterte pa rin. Na hindi na nakaupo Na yung Duterte na si Pangulong Duterte hindi na nakaupo. Nasa ICC na nga yung katarantaduhang pinagagawa nila dyan eh. Diba? Nasa ICC na. Oh, bakit yung pa rin ang pinupuntirya? At hindi lang yun, pati si Senator Bongo, ganun din, si BP Sara pinupuntirya nito. Pero yung sablay na presidente natin ngayon, hindi niya mabanggit-banggit. Kahit si Romualdez, hindi niya mabanggit-banggit. So maniniwala ba kayo dito sa katarantaduhan ng tao na to? Napansinin nyo na itong pinag-aaksayahan niya lang lagi ng panahon yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. So sa tingin nyo, talagang itong tao na to para sa bayan? O para lang manira doon sa mga Duterte? Ayan ang problema. Ano ka ngayon? Kasi yun lang lagi, pag merong issue, pag patungkol dito sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, ayan siya, aatake siya ng aatake. Punta sa korte, sampa ng kaso, anak ng hayop. Wala namang mapatunayan. Ano lang to, para lang i-divert yung mga issue na nangyayari sa lipunan. Ewan ko kung bayad to ni Romualdez Nagtatanong lang tayo Kasi isipin mo, ang focus ng mga Pilipino, ang focus ng taong bayan doon sa flood control project. Sa flood control project, doon sa mga ghost project at si Romualdez na i-spotlight o nakikita lagi. Sa kanya lagi napupunta yung tanong o yung bato ng taong bayan kay Romualdez at kay Zaldico. Tapos biglang papasok to si Trillanes para ibato kay Senator Bongo yung mga katarantaduhan nila. Meron din yung another diversion na ginagawa nila, yung kay Escudero, di ba? Kita nyo, bandang huli sangkot si Escudero sa mga anomalyang sinasabi nila. Pero kung tutuusin, wala naman siyang transaksyon dun sa bayaw niya. At pati si Heart Evangelista, dinadawit nung isang Manuel L. Quezon III na yan, na Rappler anchor, na alam mo yon, yung hindi naman dapat idama yung asawa dun sa issue nung ni Escudero, binabato para lang para may pag-usapan kayo. Para may ma-divert yung issue nyo dyan kay Romualdez. O ano na nangyayari ngayon sa investigasyon? Wala na. Anong ginagawa ng ICI? Wala. Hindi natin alam. Ay, mga hayop kayo Tapos yung tao na nagtatrabaho, hindi naman namumulitika, binabato mo ng kung ano-ano, Trillanes. Bakit hindi mo try mo nang batuhin yung kay Romualdez? Diba? Ganon din si Kiko, binabanatan din ito si Kiko. Kasi binabanatan si Romualdez. Alam mo So nagpapalabas ka o pinapalabas mo na kakampi mo yung taong bayan o nagmamagaling ka na para ka sa bayan. Pero ang totoo lang, gumagawa ka ng paraan para ma-divert yung totoong issue dito sa Pilipinas. Which is yung ginawa nila Romualdez na insertion pagdating sa budget from 2023 hanggang 2025 na umabot ng 12 billion yung insertion nila. Huwag mong subukan na i-divert yung mga, alam mo yon, yung mga issue ngayon sa lipunan. Ewan ko kung magkano ang binayad sa'yo, baka lang naman, baka magkano, di ko alam, tanong lang naman, di umano. Trillanes, kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi di ba pagdating sa mga ewan ko ako lang ba nakapansin? Kasi tahimik to sa mga ilang issue Pero pag lumabas na ang issue kay Bongo, ayan na. Talaga namang nangunguna sa pagpapa-interview, nangunguna sa pagkakaso.
At yan, kaliwat kanan ang interview ng gago na to. Listiko ang Relevant na kasi at malapit na ang 20. Siyempre, kailangan na nitong lumabas dahil may may pangarap na naman tumakbo. Apo saan tatakbo to? Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin Kababayan na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na Ikaw yung desperado kasi hindi ka na nga pinapansin ng mga yan, ipapansin ka pa eh. Wala ka na nga bilang sa lipunan eh. Wala ka nga tulong eh. May natulong ka ba? Hindi ka nga namin maramdaman, sir. Kaya mismo sa Caloocan, hindi ka nanalo eh. alam niya nang malapit na siya makulong. Ganun po yun. Gago. Wala. Ito Sino ba yung Sino ba yung may mugshot? Di ba ikaw? Dito pa ba yun? Ay, nawala na yung may mugshot na. Ay, wala na eh. Sayang. Kasama nito yung may mga mugshot na pinakita ko kahapon o nung isang araw yung mga mugshot nila Castro, mga makakaliwa, di ba? Kasama siya doon, De Lima. Sino ba yung may mugshot, sir? Di ba ikaw? Sino ba yung nakulong? Di ba ikaw? Naihi ka na nga sa short mo nung hinuli ka eh. Ay, pantalon pala, sa pantalon. Oh, yun lang eh. Yun lang yung mga bagay na matanginan to. Ewan ko kung bakit nyo pa ini-interview tong tanga na to. Hindi kasi marami pang marami pa nahahatak nito yung mga tanga. May mga tanga pa ring nahahatak to eh. Kaya po tiyangin mo, dadaragin ka namin. Buisit ka. Wala ka naman silbi. Yung maayos na tao, yung maayos na Pilipino, o yung tumutulong sa mga Pilipino, gumagawa ng batas para sa mga Pilipino, gumagawa ng batas para maiwasan o mabawasan yung hirap ng mga Pilipino. Pucha, ginaganyan mo. Pinagmumukha mong masama. Ikaw, wala kang ang tulong. Ikaw pa yung kakampi ng taong bayan. Wow. Di ikaw na. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. O, putang ina mo. Ikaw ay nagsabi niyan tapos sa kanya itatanong. Bastos ka rin eh. Kita nyo kabastos, no? Diba ikaw yung nagsabi, hindi ka nabibili ng pera, hindi ka na ng pera. Ano yung ibig mong sabihin doon, Trillanes, kupal? Ano ibig mong sabihin doon, sir? Yan ang tanong mo sa kanya. Yan yung sagot niya, di ba? Apakagago. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Patunayan mo yan, ha? Nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Ba't hindi ka, takinan to? Lalo kang ginaganahan, lagi ka naman nagpa-file ng case. Yung iba nga walang bigat. Sige lang, ganyan lang, sige lang. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya... Patunayan mo yan, sir, ha? Yung mga sinasabi mo, patunayan mo yan. Kasi ito mahilig to sa puro puro salita lang, puro talak lang. Para lang ma-interview siya, para may mainit na issue, para may matakpan yung mga issue talaga na kailangan natin pag-usapan. Nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin niyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Ganun po yun. Hindi masama yun. Si Rizal Tiveros nga ginagawa eh.
Tsaka hindi naman lahat binabasa niya, tanga. Ikaw nga, umalis ka eh. Tinatanong ka ni ni Enrile eh. Oh, ba't ka umalis? So patunayan mo yan, Mr. Trillanes, yung mga sinagsasabi mo kay Senator Bongo nang malaman natin kung totoo talaga yan. Kasi kung yan eh, mga salita-salita mo lang, nako, alam naman natin na diversion lang to sa mga totoong issue. So hindi na tayo magugulat dahil ito, ang aso na to, basta narinig nito ang mga Duterte, tatahol at tatahol talaga yan. Oo, kahit anong yan, kahit natutulog yan, basta narinig ang mga Duterte, didilat at didilat yan. Tatayo yan, magbibihis ng maayos, pupunta sa korte, magsasampa ng case. Sasampa ng kaso, 'di ba? Laban sa, for example, ito na nga, si Senator Bongo. Ewan ko sa'yo, Trillanes, hindi ka pa natuto. Dapat sa'yo, yung inaayos mo na yung ugali mo, inaayos mo na yung pagkatao mo para pagtakbo mo sa susunod, ay putya, maayos na yan, hindi na yung kagaya dati kupal. Wala ganun ka pa rin eh. Kung ano ka noon, yung ka pa rin hanggang ngayon. Wala kang pinagbagong animal ka. Anyway, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan yung ating video, please subscribe to my channel. Ganun din po, paki-follow po ang aking Facebook page. Mag-subscribe na rin kayo, mura lang. Kasi to support our channel, 'di ba? Para tuloy-tuloy ang paglaban natin sa bahay. Hindi naman kung ayaw nyo, okay lang naman. Kung gusto nyo, mas okay. Ganun din po, paki-follow po ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Ganun din po, Banateros 2.0, SMNI DZAR 1026 sa YouTube. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap